Isa ka ba sa naubusan ng incenso candle for cleansing natin? Pues, eto na. Andito na yung package natin, fresh from Negros Occidental. Buksan natin. Wait, meron pa isa mga kabayan. Game. Eto na yung bago at mas pinagandang incenso candle for cleansing natin mga kabayan. Eto na siya. Compare natin doon sa dati. Tingnan nyo mga kabayan. No? Pakita ko na malapitan. Mas pinalaki mga kabayan pero same price pa din tayo. Kung papansin nyo mga kabayan, isang malaking box tas isang maliit, total of 300 pieces lang to. 24 hours or 1 day or 2 days, ubos na tong stocks natin. Maglalagay na ako kagad pagtapos ng video na to sa lahat na interesado. Mag-check out kayo kagad para hindi kayo magme-message na nauubusan kayo palagi. Mas maganda na to, mas malaki. Ulitin ko, incenso candle for cleansing. Hindi siya normal na kandila. Incenso to, pag sinindihan, hindi mausok, pero kine-cleanse ang tahanan. Delikado kasi yung incenso na mausok kapag merong, alam nyo yun, mahina yung baga. Pwede pang ma-asthma or pwede magkasakit. Dito, sisindihan mo lang, walang usok, may cleanse na yung tahanan. Check nyo na lang mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, naitago na lang natin sa pangalang Emil. Walang eksaktong taon. Lambunaw, Iloilo. Ang sugal para sa ating mga Pilipino, isang uri ng libangang nakakatanggal ng pagod. Naaaliw ang ating isipan. Panandali ang nawawala ang anumang negatibong damdamin. Ngunit kahit saang anggulo tignan, walang nananalo sa sugal. Ito ang napatunayan ng isa nating kabayan. 13 taon pa lamang itong si Emil nang magsimulang pasukin ang mundo ng sugal. Mahusay sa larong bilyar. Kaya naman kung saan-saan ito dinadala ng kanyang tiyuin para dumayo ng pustahan. Sa paglipas ng panahon, kinilala ang husay ng bata sa kanilang lugar hanggang sa mapo na ito ng isang mayamang negosyante sa bayan. Sinuporta nito ang hilig ng binata hanggang sa umantong sa edad na 25. Sa haba ng panahong naglalaro ito, ang pinakatalo lang ni Emil ay tabla o hindi kaya naman sasadyain niyang ilaglag ang laban. O yan Emil, parte mo. Sa susunod, kung anong sasabihin ni boss, susundin mo. Buti na lang nanalo ka. Kung hindi, siguradong lantang gulay kang uuwi. Kumalma ka. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala kayo sa mga galaw ko. Tansyado kong ikot at pitik ng bola mano. Tugon ni Emil. Ayoko lang na ginugulat mo kami ng ganon, Emil. Kamunti ka na tayo sa kalaban kanina eh. Ang akala ko nga, tinabla mo kami. Wika ni Sandro. Anak ng... Ba naman yan, boss? Ano bang akala mo sa akin? Hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa tiwala mo. Ngayon pa ba kita ilalaglag? Tugon ni Emil kay Sandro. Mahusay ang ginawa mo kanina bata. Pati ako napatayo sa upuan eh. Ibang klase ka talaga magpain. Walang mintis. Kinagat kagad ng kalaban eh. Teka Sandro, naibigay mo na ba ang parte ni Emil? May pasok pa yan sa trabaho bukas. Wika ni Boss Martin. Oho papa, naibigay ko na. Kaso binawasan ko kasi pinabitin niya kayo kanina eh. Estupido! Sino nagsabing bawasan mo ang pera ni Emil? Nanalo tayo at kahit ano pang gawin ni Emil, siya ang naglalaro, hindi ikaw. Ibalik mo ang pera kung ayaw mong labugin ko ang pagbumuka mo gamit ang takong ito. Oo na papa, ayan ka na naman eh. Galit na galit, gustong manakit. Oy Milo, eto na. Sa susunod uli ah. Yan, sakto. Bayaran kasi ng matrikula ng kapatid ko eh. Sige boss mauna na ako. O sige Emil, mag-iingat ka sa susunod uli. Panganay sa 3 magkakapatid itong si Emil. Ulila na sa ama at may sakit ang ina.
Kaya naman siya ang kumakayod para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Pinagsasabay nito ang trabaho at paglalaro ng bilyar. Sa edad na 25, napagtapos ni Emil ng kolehiyo ang isa sa mga nakababatang kapatid. Sunod-sunod ang panganganak ng nanay, kaya naman 1 taon lang ang agwat nilang tatlo. Tignan mo yung Kuya Ino mo, Hana. Pulis na. Kaya ikaw magsikap ka. Dahil hindi habang buhay, kakarguin kita. Wika ni Emil habang pinagsasabihan ang bunsong kapatid na si Hana. Kuya, hindi mo na kailangan mag-alala. Sa oras na makabuelo ko, magpapahinga ka na. At saka makakapag-asawa. Ako na yung magpapatuloy sa pagpapaaral kay Hana. Tugon ng kapatid na ang pangalan ay Ino. Salamat mga kuya. Huwag kayong mag-alala. Pinagbubutihan ko naman yung pag-aaral eh. Pangako magtatapos ako sa kurso at papasok sa militar kagaya ni Kuya Ino. Tugon ni Hana. Hana, tama na ang isang pulis sa ating pamilya. Mamaya niyan kayo pa yung humuli sa akin kapag makikipaglaro ako ng bilyar eh. Alam mo kuya, hindi ko talaga alam bakit napakahilig mong magsugal. Ano bang nakukuha mo dyan? Bukod sa delikado, baka makalaboso ka. Mamaya matalo ka pa. Maubos ang lahat ng inipon mo. Alam mo Ino, hindi naman ako sa sugal nahihilig eh. Kung hindi sa bilyar. Nagkakataon lang na may pumumpusta para maglaro ako. Hindi ko namang kasalanan yun ah. Pero kahit na kuya, illegal pa rin ang pagsusugal eh. Kaya hanggat maaari, iwasan mo na ang mga taong yun. Ay nako, mababait na tao ang mga yun. Mukha nga lang sanggano. Pero hindi ako tatablayin nila Boss Martin, pati na rin ni Sandro. Tandaan mo, sa akin sila kumikita. Sa ngayon Manong, pero hindi magtatagal. Sa oras na hindi ka na mapakinabangan ng mga yan, siguradong sa kangkungan din ang bagsak mo. Kontrolado ko ang sitwasyon Ino, kaya huwag ka masyadong mag-alala. Matulog ka na at bukas unang araw mo bilang pulis. Binabati kita. Sa wakas, pulis na ang kapatid ko. Wika ni Emil. Na tila itinataga sa bato ang sinasabi ni Ino. Minsan isang umaga habang nagtatrabaho, nilapitan ni Sandro si Emil. Boy, may laban ka mamayang gabi ha. I-kondisyon mo yung pulso mo. Balita ko medyo maabilidad ang kalaban eh. Parang magikero. Wika ni Sandro. Ilang beses na ako nakaharap ng ganyan, Sandro. Kaya huwag kang mag-alala. Yakang-yaka yan. Sige na, kakasimula pa lang ng trabaho ko eh. Pupunta na lang ako mamaya sa tambayan. Pag-uusap ng dalawa. Kinagabihan bago tumuloy sa laban, dumaan ang binata sa presinto upang tignan ang kapatid. Kuya, anong ginagawa mo dito? Akala ko may laro ka ngayon. Sinisiguro ko lang na nandito ka. Mamaya sundan mo ako at ulihin eh. De, biro lang, tinitignan lang kita. Kung bagay ba sa'yo yung uniforme mo? Sige na, tutuloy na ako ha. Ikaw nang bahala kaya na. Iiwan ko na nga pala yung motor sa'yo. Ikaw nang sumundo sa kanya. Mamayang 8:00 pa naman ang uwi nun. Sige kuya, ako na pong bahala. Pero paano ka? Maglalakad ka pa uwi? Hindi Ino, dadaanan ako ni Sandro. Sige na, mukhang sila na yata itong paparating oh. Matapos mag-usap ng dalawa, mabilis na tumakbo si Emil papunta sa tabing kalsada. Maya-maya ay dumaan na ang sasakyan nila Sandro. Ayos ah, pulis pala yung utol mo. May lusot na tayo kung sakaling makalaboso. Hoy, ilabas mo sa kalokohan ng kapatid ko Sandro. Matinong pulis yan. Sa ngayon oo matino. Bago pa lang eh. Pero sa oras na magising yan sa kalakaran ng mundong pinapasok niya, kakapal din ang kaliskis niyan at magiging buhaya. Anong sinabi mo?
Ayusin mo yung pagsasalita sa kapatid ko. O baka naman, gusto mong ikaw na lang yung maglaro ngayong gabi. Kalma lang, Emil. Ikaw naman parang ang bago ng bago. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Alam mo, papasalamatan mo pa nga yan pagdating ng araw eh. Pagdating ng panahon. Alam mo sa sarili mo kung anong kalakaran ng mundo. Huwag kang magbulag-bulagan. Huwag kang pumikit. Binuhay kami ng maayos sa mga magulang namin. Kaya alam kong hindi magiging kagaya ng sinasabi mo ang kapatid ko. Ano ba yan? Tama na nga yan, Emil. Konting lamig ang init ang ulo mo eh. Hindi basta-basta ang kalaban mo ha. Kagaya mo, tabla lang din ang talo nun. Mag-iingat ka sa isang yun. Dahil parang may sa demonyong paningin pagdating sa paglalaro. Wika ni Baldo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking bilyaran. Maraming tao ang nakapaikot sa nag-iisang lamesa. Bumaba ng sasakyan ng binata at kinuha ang tako na nasa loob ng kotse. Mukhang malaking pustahan nga to, Tio Baldo ah. Si Boss Martin ba? Nasa loob na? Oo, kanina ka pa nga inaantay eh. Pero wala pa naman yung kalaban eh. Kaya pwede ka pang magpainit sa ibang mga mesa. Hindi na, Tio. Uupo na lang ako sa sulok habang inaantay ang makakalaban ko. Naupo si Emil sa sulok habang humihit-hit ng sigarilyo. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang binata na halos kasing edad niya. Mukhang tensyonado ang paligid ah. Siguro malaki ang pusta ng mga maglalaro. Oo nga eh. Medyo dinadaga nga ako eh. Nakakailang stick na ako ng yosi oh. Ako din eh. Hindi ko kasi kilala kung sinong makakalaban ko. Biglang natahimik si Emil. Nang marinig ang sinabi ng binata, may hinala siya na ito ang makakalaban niya ng gabing iyon. Kaya minabuti ni Emil na kilalanin ang taong ito. Maglalaro ka din pala. Nga pala, ako si Emil. Ikaw, anong pangalan mo? Oo, maglalaro ako. Luis ang pangalan ko. Ang sabi ni boss, sindikato daw ang may hawak sa kalabang ko eh. Ang totoo, inaantay ko nga nalapitan ako ng isa sa kanila eh, para ilaglag ko yung laban. Nako, wag mong gagawin yan ha. Hayaan mo silang magpustahan. Magsaya ka lang habang naglalaro. Sana nga ganun kadali. Yun oh, nandito na pala sila boss. Sige maghahanda na ako. O sige, papanoorin ko na lang ang laro mo. Maya-maya pa, lumapit na si Sandro kay Emil. Ayos ka. Nakipag-usap ka sa kalaban mo? Tss, sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw naman, tamang hinala ka. Malay ko bang siya yung makakalabang ko? Siguraduhin mo lang na hindi ka nakipagkasundo doon sa taong yon. Talagang malilintikan ka kay Papa. Sige na, pumunta ka na doon. Magsisimula na ang laban. Matapos makipag-usap, tumayo na sa upuan si Emil. Naglakad ito papunta sa mesa. Dinampot ang tisa. Nakatalikod si Luis ng mga sandaling iyon, kaya hindi nito napansin ang binata. Tignan mo nga naman, napagkamalan patuloy akong nakipagkasundo sa kalaban. Wika ni Emil. Napalingon si Luis. Nagulat nang marinig ang boses ng binata. Ganun ba? Ikaw pala ang makakalabang ko. Ayos to ah. Pareho na lang nating galingan. Kalmado si Luis ng mga oras na yun. Dahilan para kabahan ng bahagya si Emil. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang pustahan. Kapwa nagpapakiramdaman ang dalawang manlalaro. Parehong mahusay ang tira ng mga ito. Ngunit sa unang sargo, nanalo si Luis.
Mukhang mas magaling sa'yo yung kalaban mo ngayon, Emil ah. Ano, itutuloy pa ba natin? Nakachamba lang yun. Babawi ako sa susunod na sargo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang iba yung tira mo? Hindi ko alam, Sandro. Pero parang merong kakaiba dyan sa kalaban ko eh. Ngayon lang kita nakitang mamawis ng gusto ah. Sigurado ka bang kaya mo? Tiwala lang. Hayaan natin magsalita ang tako. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang ikalawang sargo. Kalmado pa rin si Luis. Samantalang si Emil ay nababalisa. Pilit pa ring iniisip kung anong meron sa kalaban. Paulit-ulit na sumasablay ang mga tira nito hanggang sa muling matalo sa ikalawang pagkakataon. Pare, parang pinagbibigyan mo lang yata ako eh. Seryosohin mo naman. Wika ni Luis. Hindi nakapagsalita si Emil dahil isang laban na lang ang natitira. At kapag natalo pa siya, siguradong matatangay ng kalaban ang kanilang pusta. Siguraduhin mo, Emil, na bababawi mo ang laban. Kahit tabla lang. Hindi na maganda ang timpla ni Papa. Napatingin si Emil sa kinaroroonan ni Boss Martin. Nakita nitong iba na ang titig sa kanya ng matanda. Nagpaalam sandali ang binata para maghilamos. Huminga ng malalim si Emil at pilit binuo ang sarili. Ano ka ba? Umayos ka, Emil. Isang sargo na lang. Kahit itabla mo lang ang laban. Wika nito sa sarili. Sabay labas ng palikuran. Muli nitong hinawakan ang kanyang tako at tumingin kay Luis. Nakangiti pa rin ito at nananatiling kalmado. Ano pare? Tuloy na natin? Sige, tuloy na. Pag-uusap ng dalawa. Si Emil ang sasargo ng mga sandaling iyon. Tumahimik ang buong paligid nang pakawalan nito ang kanyang tako. Maswerteng naipasok ng binata ang 9. Napasapo na lang ng ulo si Luis dahil hindi nito akalaing maitatabla ni Emil ang laban. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko inaasahan yun ah. Magandang laban to. Ano, isa pa? Wika ni Luis. Muli itong nilapitan ni Sandro. Isang laban na lang, Emil. Isang pagkakataon. Alam mo na ang mangyayari sa'yo. Hindi na nagsalita ang binata dahil alam niya kung ano ang gagawin ni Boss Martin kung sakaling magkamali siya. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang laban, biglang dumating ang kapulisan. Dali-daling nagpulasan ang mga tao kasama sina Boss Martin. Ngunit bago umalis si Sandro, nag-iwan ito ng banta kay Emil. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo pinapatalo ang laban. Pakana mo ang lahat ng ito. Tandaan mo, Emil, babalikan kita. Wika ni Sandro. Matapos ay umalis na ito. Bago pa man makapagpaliwanag ang binata, mabilis na itong nakatakas kaya hindi siya nahuli ng kapulisan. Pagdating sa tahanan, dali-daling sinalubong ng kapatid ang binata. Kuya, anong nangyari? Mabuti na lang wala ka doon nang dumating yung mga pulis ah. Hindi ka ba kasama sa operasyon na yun, Ino? Yun nga eh, buti nakalabas ako kagad. Pero yari ako kay Boss Martin nito. Hindi kuya eh. Nadestino ko sa trapiko kanina. Kaya hindi ko na malaya na mag-ooperasyon sila sa mga iligal na pasugalan. Ano nang plano mo? Hindi ko alam. Ang tingin ni Boss Martin, ako ang may gawa ng operasyon ng kapulisan eh. Siguradong gumawa na sila ng hakbang. Delikado kapag nagpunta sila dito sa bahay. Baka pati kayo ni nanay madamay. Wika ni Emil.
Hindi nito malaman kung ano ang gagawin. Pumasok sa isip nito na puntahan ng amo. Dali-daling umalis si Emil. Hindi na ito magawang pigilan ng kapatid. Habang nasa daan, bigla itong tinambangan ng isang sasakyan. Pinaulanan ng bala ang binata. Matapos ay umalis ang may gawa nito. Naiwang nakandusay sa kalsada si Emil habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang paningin. Nanlalamig ang katawan ng binata at habang nangyayari iyon, bumabalik ang lahat ng alaala sa kanyang isipan. Napagtanto ni Emil na ito na ang kanyang katapusan. Nagising ang binata sa loob ng isang madilim na silid. Tanging kandila lang ang nagsisilbing ilaw. Sinubukang igalaw ni Emil ang kanyang katawan. Ngunit nakaramdam ito ng matinding sakit sa dibdib, dahilan para mapasigaw. Maya-maya ay nagbukas ito ng pintuan. Laking gulat ng binata nang biglang may pumasok. Narinig nito ang pamilyar na boses ng lalaki. "Mabuti naman at gising ka na. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ang buhay mo. Maswerte ka sa itaas ng puso ang tama mo. At puro daplis lang sa katawan. Huwag ka munang bumangon, Emil, ha? Baka bumuka ang tahi mo sa tagiliran." Wika ng boses. Nang matapat ito sa ilaw ng kandila, napagtanto ni Emil na ang nagsasalita ay walang iba kung hindi ang nakalaban nito. Luis, anong ginagawa ko dito? At saka nasan ako? "Nandito ka sa tahanan ni Kamingo. Huwag kang mag-alala. Walang nakakita ng daling kita dito." Wika ni Luis. Dali-dali itong lumabas upang tawagin ang matandang may-ari ng tahanan. Ilang sandali nga ay pumasok na ito ng silid. Mabuti naman at nagising ka na, iho. Nangangahulugan na walang malaking pinsala sa katawan mo. Pero hindi ka pa lubosang magaling, kaya magpahinga ka muna. Antayin mo lang si Luis. Kumuha pa siya ng mainit na sabaw. Nasaan po ba ako? At saka, ilang oras na po ba ako nakatulog? Anong oras? 5 araw ka nang walang malay, iho. Magpasalamat ka at naagapan ka ni Luis. Nagawa kang dalhin dito sa tahanan. 5 araw, Manong? Seryoso po ba kayo? Teka, kailangan kong umalis. Baka nasa panganib ang buhay ng mga kapatid ko. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Emil. Hindi ka pa magaling. Wala kang dapat alalahanin. Si Luis na ang bahala sa mga kapatid mo. Pumirme ka muna dito. Hindi ka pwedeng makita ng mga naghahanap sa'yo. Tama si Kamingo. Kailangan mong magpahinga. Ako nang bahala sa nanay at mga kapatid mo. Titignan ko ang kalagayan nila. Eto, kumain ka muna. Maraming salamat sa inyo, ha. Hindi ko alam kung ano yung dahilan nyo kung bakit nyo ako niligtas eh. Pero nagpapasalamat ako. Wala yun, pre. Sa bilyar lang tayo magkalaban. At hindi ako namemersonal. Nakita kitang nakandusay sa kalsada katabi ng motor mo eh. Kaya naman binuhat kita. Dinala dito. Akala ko nga patay ka na eh. Mga walang hiya talaga sina Sandro. Sila ang tumambang sa akin. Pag-uusap ng mga ito. Akmang ibababa ni Emil ang paa sa higaan. Ngunit hindi nito maramdaman ang kanyang mga binti. Laking gulat ng binata dahil nang ilawan nito ni Luis. Tadtad ang benda. Namamaga ang ibabang bahagi ng kanyang mga paa. Ikinalulungkot ko pero napuruan ang magkabilang binti mo, Emil. Hindi ka na makakalakad pa. Wika ni Luis. Hindi nakapagsalita ang binata. Napakuyom na lang ito ng kamao at naluha. Ang mabuti pa, lumakad ka na, Luis.
Siguraduhin mong ligtas ang pamilya ni Emil. At ikaw naman, huwag ka masyadong mawala ng pag-asa dahil may hustisya. Maiwan na muna kita, iho. Magpahinga ka. Paglabas ng matanda, kinausap ito ni Luis. Kamingo, alam kong may magagawa kayo para makalakad uli si Luis. Mabuti siyang tao eh. Napasama lang sa mga sindikato, pero hindi halang ang kaluluwa niya. Oo, may magagawa ako. Pero ang malaking tanong, kaya niya bang tanggapin ang magiging kapalit? Sa kalagayan niya ngayon, alam kong walang tatanggihan ng taong yan. Makaganti lang sa mga taong may gawa nito sa kanya. Kaya nakikiusap ho ako. Tulungan niyo po si Emil. Alam mong hindi kita pwedeng tanggihan, Luis. O sige, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Matapos ng pag-uusap ay lumakad na si Luis. Tinignan niya ang pamilya ni Emil. Kinuha naman ni Kamingo ang pagkakataon para kausapin ang binata. Nakaupo lang ito sa kanyang higaan nang pumasok ang matanda. Nakatitig ito sa kanyang binti habang nakakuyom ang mga kamao. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang nangyari sa akin. Ramdam ng matanda ang galit sa salita nito. Paano kung sabihin ko sa'yo? Meron pang paraan para makalakad ka uli. Napalingon si Emil sa sinabi ng matanda. Lahat gagawin ko, Manong. Makalakad lang uli. Sabihin niyo sa akin kung paano. Madali lang yan para sa akin. Pero may kapalit. Handa ako sa kahit anumang kapalit. Makalakad lang ako uli at mapagiganti ang nangyari sa akin, Manong. Wala na akong panghihinayangan pa. Ang tanging nasa isip ko lang kung paanong makakaganti sa ginawa nila Sandro sa akin. Kahit pa sabihin ko, kaluluwa mo ang kapalit. Kagaya ng sinabi ko, Manong, handa ako kahit anong kapalit. Kung ganon, maghanda ka dahil gagamutin natin ang iyong mga paa. Matapos ay lumabas ang matanda. Kumuha ito ng mga kagamitan. Ilang sandali ang nakalipas. Muli itong pumasok ng silid. Merong dalang malaking itim na libro. Teka, ano po yung dala niyo, Manong? Mga listahan ng pangalan. Isulat mo ang sayo sa baging ito. Lagdaan mo sa pamamagitan ng dugo. Pero siguraduhin mong buo na ang pasya mo bago ka pumirma. Maaari niyo bang ipaliwanag ang mga nakasulat dito? Hindi ko maintindihan eh. Yan ay kasunduan na nagsasabing handa kang ialay ang iyong kaluluwa kapalit ng mga bagong paa. Makakalakad ka at muling magagawa ang iyong nais. Kaso nga lang, lahat ng gagawin mo ay iaalay mo sa kanya. Wika ni Kamingo. Sabay turo sa imahe ng isang demonyo. Nakaguhit sa pinakaunang pahina ng itim na aklat. Iaalay kong lahat sa demonyo, Manong. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Gaya ng sinabi ko, kung ito lang ang paraan para makalakad ako, sige, papayag ako, Manong. Wala namang mawawala eh. Tutal sa impyerno na din ang bagsak ko. Tama ang naging pasya mo, Emil. Pareho lang tayo ng kalagayan. At sa maniwala ka o hindi, kaya mo. Nakipagkasundo ako sa demonyo kapalit ng aking mga mata. Si Luis ay nabulag ng masugatan nito ng paputok. Lumapit sa akin ang kanyang mga magulang sa pagbabaka sakaling matutulungan ko ang kanilang anak. Nakita ko kung gaano kadesperado si Luis na mga sandaling iyon. Kaya ayan! Wika ni Kamingo. Habang itinuturo ang pahinang may pangalan, naroon ang lagda ni Luis.
Wala namang mawawala pare. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magdalawang isip. Gusto mong gumanti, di ba? Matagal nag-isip si Emil. Bago nito kinuha ang kutsilyong nakaipit sa pahina ng aklat. Sinugatan ng binata ang dulo ng daliri. Ginamit ang dulo ng kutsilyo bilang panulat. Isinawsaw niya ito sa dugong umaagos mula sa sugat. Ito ang pinanglagda sa aklat. Ngayong tapos na ang kasunduan, antayin mo ang pagsikat ng araw. Kusang babalik ang kakayahan mo sa paglalakad at gagaling ang mga sugat mo sa katawan. Kinabukasan, maagang nagising si Emil. Napangiti ito dahil wala na ang sakit sa kanyang dibdib. Nararamdaman na rin niya ang kanyang binti. Dahan-dahang ibinaba ng binata ang mga paa sa lupa at tumayo. O ngayon, kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti na at nakakalakad na ako uli. Mas magaan pa kumpara sa dati ang pakiramdam ko. Hindi lang ang binti mo ang gumaling, maging ang buong pagkatao. Halika, sumunod ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Emil nang tignan nito ang sarili sa salamin. Naging mas matipuno ang kanyang katawan at bagyang humaba ang buhok. Anong nangyari? Bakit biglang nagbago yung pangangatawan ko? Gaya ng sinabi ko sa iyo pare, hindi lang binti mo ang binago, kung hindi maging ang buong pagkatao. Gusto mong malaman kung ano pa ang nadagdag? Eto, saluhin mo. Pabalagbag na hinagis ni Luis ang tako sa binata. Laking gulat nito dahil tila kusang kumilos ang kanyang kamay upang saluhin ang binato. Halika na, laro tayo. 2 sargo lang. Napangiti si Luis. Nagsimulang maglaro ang dalawa. Sa lumang bilyara ni Kamingo. Hindi makapaniwala ang binata dahil lalong tumalas ang kanyang sipat. Mas kalkulado nito ang galaw ng kanyang mga tira. Parang magagamit ko ang bagong kakayahang ito. May naisip akong paraan kung paanong makakaganti sa kanila. Ingat lang pare, tandaan mo, sa oras na simulan mo ang paggamit sa kakayahan na yan, hindi ka na makakatras. Tuloy-tuloy ka nang makikipaglaro at pupusta sa sugal ng demonyong nakipagkasundo sa'yo. Nandito na ako pare, kaya wala na akong dahilan para umatras pa. Anong plano mo ngayon? Babalikan ko sina Boss Martin. Pagbabayaran nila ang nangyari sa akin. Naglakad palabas ng pinto si Emil. Nakita ang napakagandang tanawin mula sa kinakatayuan. Nandito ka sa tuktok ng burol pare. Ito ang sekreto kong taguan kapag nagkakaroon ng kaguluhan sa bayan. Walang makakatuntun sa'yo dito. Nasa kalagitnaan tayo ng kawalan. Wika ni Luis. Nang araw na yun, nagpa siyang bumaba ng bayan si Emil. Hindi naman ito pinigilan ni Luis. Sa halip ay sinamahan pa niya ito. Nga pala, nagpunta ako sa inyo. May mga taong aaligid-aligid sa tahanan. Nakausap ko rin ang kapatid mong babae. Maayos naman ang kalagayan nila. Sinabihan ko lang na wag silang mag-alala dahil nasa mabuti kang kalagayan. Maraming salamat pare, pero kailangan ko pa rin silang makausap. Alam kong hinahanap pa din ako ni Boss Martin, lalo pat wala silang nakitang bangkay sa pinangyarihan. Yun din ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Kaya siguro, mas makakabuti kung iiwas ka muna sa pagpunta sa bahay niyo. Si Ino,
Kailangan ko makausap ang kapatid ko. Alam mo ba kung saan siya naglalagi? Tuwing hapon, nakapwesto siya sa kanto. Nagtatraffic. Doon mo siya pwedeng makausap. Pagdating sa kabisera, nag-antay ang mga ito sa lugar kung saan nakapwesto ang kapatid ni Emil. Ilang sandali pa ay nakita itong paparating. Pasimpleng lumapit si Emil. Tinapik ito sa balikat sabay takbo. Aba, loko to ah! Bumalik ka dito! Dali-dali itong hinabol ni Ino. Nang makarating sa malayong bahagi ng bayan, saka pa lamang huminto si Emil. Sandali lang, Ino. Ako to! Kuya Emil, anak ng kamuntikan na kitang barilin eh. Alam mo ba yun? Pero kumusta ka na? Saan ka ba galing kuya? Sa ngayon, wala munang dapat makaalam ng kinaroroonan ko. Masyadong delikado. Pero huwag kayong mag-alala dahil wala namang nangyaring masama sa akin. Halata naman eh. Tignan mo nga yung katawan mo. Batak na batak ka. Ano ba yung bago mong trabaho? Kargador ka ba? Hindi. Mahabang paliwanag, tol. Pero gusto kong bantayan mong mabuti si Nanay at Ana. Delikado ang buhay nila. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nawala? Nakita na lang yung motor mo sa daan, tadtad ng balay. Nanakaw ba yun? Tinambangan ako ng grupo ni Sandro. Dahil napagbintangan na ako nagbigay ng impormasyon sa kapulisan tungkol sa ilegal na pasugalan. Ay nako, yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Ano, hindi ako nagkamali, di ba? Oo na, tama ka na. Basta yun lang ang bilin ko sa'yo. Huwag kang magpapahalatang alam mo na nandito ako. Eh ikaw ba? Anong plano mo? Gagantihan ko sila sa pamamagitan nito. Wika ni Emil, sabay pakita ng hawak na tako. Ano yun? Tatakuin mo sila isa-isa? Naging pulis ka lang, humina na yung utak mo, tol. Siyempre, gagantihan ko sila sa larong alam ko na mananalo ako. Walang ya. Pag nagsalita ka, para kang nagsanla ng kaluluwa sa demonyo ah. Kapalit ng galing sa bilyar. Pero teka, hindi ba maganda kung malalaman ni Tio Baldo ang nangyari? Nakadikit kasi siya kay Martin eh. Hindi niya dapat malaman. Diskumpiyado din ako sa kanya, Ino. Mas mabuting iilan lang tayong nakakaalam ng tungkol sa akin. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng dalawa. Dahil kinailangan ni Ino na bumalik sa pwesto. Kaagad nang umalis sa lugar ang binata, pinuntahan si Luis sa karenderya. Kumusta? Anong balita? Nakausap ko na si Ino at sa palagay ko ayos na. Ikaw, kumusta ang lakad? Mamayang gabi, may pasargo si Kap sa kabilang barangay. Siguradong naroon sila Sandro. Sali tayo, pare. Sigurado ka ba? Baka mamaya mapahamak ka na naman. Tapos mabuko ka. Hindi yan, pare. Akong bahala. Akmang tatayo na sana sa upuan ng binata nang bigla itong makaramdam ng panghihina ng katawan. Sandali lang, pare. Parang nangihina yata ako eh. Biglang nanlambot yung tuhod ko eh. Nako, nakalimutan kong sabihin sa'yo pare. Buti na lang may dala ako nito, inumin mo. Nanlaki ang mga mata ni Emil dahil inabutan ito ni Luis ng botelyang puno ng sariwang dugo. Dugo? Bakit ko kailangang uminom ng dugo? Baka nakakalimutan mo. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng katawan mo. At para mapanatili itong buhay, kailangan mong uminom ng sariwang dugo. Huwag kang mag-alala. Hindi sa tao galing yan. Wika ni Luis. Medyo natatawa ang binata dahil paniguradong kakagatin ni Eman ang kanyang biro. Binuksan ng binata ang bote
ininom. Hindi umimik si Luis hanggang sa tuluyan nitong maubos ni Emil. Hindi naman pala masama. Parang medyo nanunumbalik na ang lakas ko. Halika na, alis tayo. Biglang humagalpak sa kakatawa si Luis dahil paniwalang paniwala ang kaibigan sa kalokohan. Ang bilis mo talagang maniwala sa akin, Emil. Hindi totoo na kailangan nating uminom ng dugo. Halaka, bilin pa naman ni Kamingo na bilan siya ng sariwang dugo ng baboy. Gagamitin niya yan sa dinuguan Tapos sinubos mo? Walang tigil sa pagduwal si Emil. Lalo pa nang malaman nito na mula sa baboy ang ininom niya. Sira ulo ka talaga. Wala ka sa hulog. Ang sama pa naman ng lasa. Pero, parang masarap Parang kang uminom ng gatas kaso kulay pula. Pero pare, maiba ako. Seryoso. Dahil ito ang unang beses mong gagamitin ang bagong kakayahan. May maririnig kang mga boses. Huwag mo lang papansinin. Itoon mo ang atensyon sa laro. Sanay na ako dyan, pare. Ako nang bala. Matapos ang pag-uusap, lumakad na ang mga ito papunta sa kabilang barangay. Saktong pagdating nila dahil nagtatawag pa lamang ng lalaban ang kapitan. O Luis, mabuti naman at dumating ka. Teka, bago yung kasama mo Ang mga pare may dayo. Wika ni Kapitan Dario. Oh, Kap, medyo mahilig din sa bilyar. Gusto sanang sumali. Ay walang problema. Bukas naman para sa lahat ng palaro ko. At saka huwag kayong mag-alala, protektado tayo ni Mayor. Kaya magpustahan kayo hanggat gusto nyo. Kahit bahay at lupa, ipusta nyo, walang problema. Napangiti si na Luis. Nag-antay na mga darating na manlalaro at pupusta. Maya-maya nagpakita si Sandro. Biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Emil. Lalo na nang tumingin ito sa kanyang kinaroroonan. Ako ang unang lalaban. Tignan natin kung makilala niya ako. Sige ba, payag ako. Pahiram muna ng tako. Wala na ako Nabali nung tinambangan nila ako Wika ng binata. Inabot ni Luis ang kanyang tako. Matapos ay nagtawag na ng lalaban ang kapitan. Nagpresenta si Emil dahil dayo ito. Marami ang kumagat na lalaban sa kanya. Habang naghahanda, nakaupo lang ang binata sa sulok. Maya-maya ay may narinig itong boses. Simula na ng laban. Ibig sabihin nito, gagamitin mo na ang bago mong kakayahan. Sa wakas, isa na namang patabaing lupa. Pwede ba? Tumahimik ka. Ang ingay mo. Tugon ni Emil. Nagtaka ang binata dahil nasa kabilang bahagi ng mesa ang kaibigan, nangungulekta ng pusta. Sa isip ni Emil, ito na ang sinasabi ni Luis na boses. Maya-maya pa, nagsimula na ang laban. Dahil dayo pinagbigyan si Emil ng kalabang maunang sumargo. 9 balls ang laro ng mga ito at sa unang sargo pa lang, nagawa ng ipasok ni Emil ang 9. Pambihira, ano ba naman yan? Sa'yo pa naman ako pumusta, Elmer. Masyado ka kasing pangin Hindi, nakachamba lang yan, Kap. Sa susunod, babawi tayo. Sa ikalawang laban, si Emil pa rin ang sasargo. Ngunit ipinaubaya niya ito sa kalaban. Ikaw na ang sumargo. Baka sakaling matsambahan mo din. Di patas na tayo. Pero ingat lang pare Sa oras na walang pumasok, wawalisin ko ang lahat ng yan. Wika ni Emil. Napangiti naman ang kalaban nito sa pag-aakalang nagyayabang lang ang binata. Sinargo ni Elmer ang bola. Nagkalat ito sa lamesa. Sa kasamaang palad ay walang pumasok.
Sige nga, tignan natin kung marunong ka magwalis. Maupo ka na at manood. Maganda ka para sa susunod na laban. Akin na ang panalo. Tugon ni Emil. Sunod-sunod nitong ipinasok ang mga bola. Pinaglaruan pa ang 9 bago tuluyang ipasok. Hindi nakapag-ingay ang mga nanonood dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Pare, hinay-hinay sa pagpapasikat. Napapansin ka ni Sandro. Yun nga ang plano pare. Ang mapansin ng grupo ni Sandro. Habang nagpapahinga, muli nitong narinig ang boses. Sige yan, damdamin mo ang bago mong kakayahan. Pagdating ng tamang oras, akin ang kaluluwa mo. Oo na. Tumahimik ka na. Yan ang sabi ko sa'yo, diba? Huwag mong pansinin ang naririnig mo. Talagang kukulitin ka niyan. Alam ko pare, pero hayaan mo na. Mabuti nga may nakakausap ako habang naglalaro eh. Nakakabagot ang kalaban eh. Wika ng binata. Tumayo ito at laking gulat ni Luis nang makita ang malademonyong aura ni Emil. Mukhang nagkakamali ako ng akala kay Emil. Tuluyan ng nilamon ng paghiganti ang taong ito at siguradong may mapapahamak kapag nagpatuloy pa. Wika ni Luis. Matapos ang 3 sunod-sunod na panalo, hindi pa rin huminto si Emil hanggang si Sandro na mismo ang nakalaban nito. Tignan natin ang galing mo. 3 panalo? Hindi na masama. Hindi umimik si Emil. Nakatitig lang ito ng seryoso kay Sandro habang naririnig ang boses sa kanyang isipan. Yan ang taong nagtangka sa buhay mo. Sige nga, tignan natin kung ano ang gagawin mo. Papakainin kita ng tisa kapag hindi ka tumahimik. Wika ni Emil. Bahagya itong narinig ni Sandro kaya nilingon nito si Emil. Anong sinabi mo? Pakiulit nga. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, bata. Baka matulad ka sa kanila. Kilala kita. Anak ka ni Martin at huwag kang mag-alala. Dahil kung ano man ang narinig mo, hindi pananakot yun. Yan, ganyan nga. Galitin mo siya na gusto para lumabas ang tunay niyang kulay. Sa pagkakataong iyon, nagkainitan ang magkabilang panig. Nagpa siya si Luis na awatin ang kaibigan dahil nagpatawag na ng tanod ang kapitan. Tama na pare, makakalabos sa tayo nito eh. Umalis na nga tayo dito. Wika ni Luis, sabay hatak sa kamay ni Emil. Sumunod naman ito dahil narinig nila ang sirena ng sasakyan ng mga pulis. Dali-daling umalis sa lugar ang dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, may ibang plano si Sandro. Hinabol niya ang mga ito kasama ang ilang tauhan. Sandali lang. Parang kilala kita. Anak ng... Kapag siniswerte ka nga naman, boy ka pa pala. Pero hindi na rin magtatagal dahil ibabalik kita uli sa pinanggalingan mong hukay. Mabuti naman at nakilala mo pa ako. Walang yaka. Ngayon pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin. Wika ni Emil. Inilabas ng mga tauhan ni Sandro ang kanilang mga baril. Walang tigil na pinaputukan ng dalawa. Mabilis namang nagtago si Luis. Samantalang si Emil, sinuong ang ulan ng bala mula sa mga kalaban. Laking gulat ni Sandro dahil nakatayo pa rin ito at tila hindi tinabla ng bala. Anong agimat ang nakuha mo? At bakit hindi ka tinatabla ng bala? Agimat?
Wala akong agimat na nakuha. Sa kagustuhan kong makapagigante sa ginawa mo, nakipagsugal ako sa demonyo at ang kaluluwa kong itataya ko. Nanlaki ang mga mata ni Sandro sa sinabi nito. Biglang kinilabutan ang lahat ng naroon, lalo pa nang tumawa si Emil dahil ibang boses na ang lumalabas sa bibig. Napagtanto ni Luis na talagang nasakop na ito ng demonyo bago pa lumala ang sitwasyon at mapahamak si Sandro. Hinarangan nito si Emil. Pare, maghulos dili ka. Tandaan mo ang sinabi ko. Sa oras na isugal mo ang kaluluwa mo, wala nang bawian ang taya. Uulitin ko rin ang sasabihin ko sa'yo. Wala akong planong umatras. Malaki ang kasalanan sa akin ng taong ito at kailangan niyang pagbayaran. Bibigyan kita ng pagkakataon para mabigyan katarungan ang nangyari sa'yo. Pero hindi sa ganitong paraan, Emil. Tuluyan kang nagpakain sa demonyong nasa loob mo. Napalingon si Luis. Nakainga ng maluwag nang makita si Kamingo. Hindi ba kayo ang nagkaloob sa akin ng kapangyarihang ito? Bakit ngayon ay pinipigilan niyo ako? Hindi yan ang gusto ko mangyari. Oo, hinayaan kitang makipagkasundo sa demonyo sa paniniwalang isa kang mabuting tao. Pero mukhang nagkamali ako. Mahina ka dahil nagpadala ka sa galit mo at hinayaan mong lamunin ka ng demonyong nagbigay ng kapangyarihan sa'yo. Habang nag-uusap ang mga ito, nagtangka namang tumakas si Sandro sa pag-aakalang makakaligtas kay Emil. Saan ka naman pupunta sa palagay mo? Hindi pa ako tapos sa'yo. Wika ng binata habang inuunat ang kamay na parang sinasakal si Sandro. Mula sa malayo, napasapo naman ang leeg ang kalaban. Hirap ito sa paghinga. Dali-dali namang hinugot ng matanda ang latigo mula sa likuran. Inihampas sa kamay ni Emil. Ako ang nagbigay sa'yo. Ako din ang babawi. Wika ng matanda habang hinihila si Emil papalapit sa kanya. Bitawan mo ko, tanda. Sa oras na makawala ako dito, papatayin kitang hukluban ka. Wika ni Emil. Patuloy pa rin itong hinihila ng matanda hanggang sa makalapit na ito sa kinakatayuan. Dali-daling niyakap ni Luis ang kaibigan. Idinantay naman ni Kamingo ang kanyang palad sa noo nito. Habang nag-uusal ng mga dasal, dinukot ng matanda ang itim na libro. Binuksan ito sa pahina kung saan nakasulat ang pangalan nito. Napasigaw si Emil. Kitang-kita ni Luis ang unti-unting paglabas ng itim na aura sa bunganga ng kaibigan. Maya-maya pa ay nawalan ito ng malay at natumba. Hindi ko ay nakalang aabot sa ganito. Ni Sainagap, hindi ko ay naasahang lalamunin siya ng matinding galit. Ako din ang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Pasensya ka na, Emil. Nagkamali din ako. Akala ko ba wala nang bawian sa oras na maibigay mo ang kaluluwa sa demonyo? Para sa inyo. Pero para sa akin, kayang-kaya ko silang ibalik sa aklat na ito at basagin ang kontrata. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay nagising si Emil. Sinasapo nito ang mga binti. Muling napilay ang binata. Nagbalik ang pangangatawan sa dati. Ano pong nangyari? Bakit hindi ako makalakad? Yon ay dahil sa binawi ko ang kasunduan mo sa demonyo. Nagkamali ako nang ipagkatiwala ko sa iyo ang ganong klaseng kapangyarihan. Nagpadala ka ng lubusan sa galit mo. Pinagkatiwalaan kita dahil ang buong akala ko patas kang umusga. Pasensya ka na, Emil.
Ako ang dapat sisihin sa umpisa pa lang. Hindi ko alam Manong pero tama ka. Siguro nga mas mabuting hindi ako nakipagkasundo sa demonyo. Lalo ko lang dinagdagan ang kasalanan ko. Patawarin mo ko Manong. Tugon ni Emil habang pilit na itinatayo ang sarili. Nang biglang may umakay sa kanya sa magkabilang balikat. Sabi ko naman sa'yo kuya eh. Ako naman 'di ba? Ngayon na ang pagkakataon para makabawi ako sa'yo. Ako din kuya. Ilang buwan na lang graduate na ako eh. Magiging guru ako. Nandito kami para sa'yo. Wika ng mga kapatid. Inaresto ng kapulisan sina Sandro at Boss Martin dahil sa pagtatangka sa buhay ng binata at pagtatago ng mga iligal na armas. Maliban pa sa grupo ni Martin, may ilang iligal na pasugalan at sabungan ang napasara ng grupo ni Ino sa tulong ni Emil at Luis. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Kamingo. Matapos ang kanilang pagtulong sa kapulisan, basta na lang naglaho ang mga ito. Maging si Emil, hindi na muling nakita ang kaibigan. Tuluyang nabuwag ang sindikato. Nasawata ang ilang pasugalang bayan. Nagsilbing testigo si Emil sa krimen ng ginawa ng mga ito. Kaya naman hindi siya kinasuhan. Ipinagamot ng kapatid ang kanyang binti. Sa kasamaang palad, kinakailangan itong ipaputol dahil nadurog na ang mga buto. Dahil sa naging kapansanan ng binata, tuluyang napako sa silang digulong. Ngunit hindi nito napigilan ang hilig sa larong bilyar. Nagsilbing aral kay Emil ang nangyari. Ang inakala niyang malaking pribilehiyo, naging dahilan pa para sa kanyang pagdurusa. Sa kabila ng mga pangyayari, hindi naman kinakitaan ng kawalang pag-asa ang binata. Pinilit nitong ipakita sa iba na kahit may kapansanan siya, hindi ito naging hadlang para magawa niya ang mga bagay na kinahiligan. Ito ay ang pagbibilyar. Sa tulong ng dalawang kapatid, nagpatayo ng sariling beryaran sila Emil. Ito ang nagsilbing hanap buhay ng binata. Sa kasalukuyan nakatayo pa rin ang bilyaran sa kanilang bayan. Marami ang parokyanong nagpupunta dahil bukod sa napakalawak at malamig na lugar, marami ang mahuhusay na nagpupunta dito para makipagtagisan ng galing. Taon-taon, nagsasagawa ng tournament si Emil bilang pagkilala sa kausayan ng mga manlalarong Pilipino. Lalo na ang mga kabataang nahihilig sa larong ito. Ginagabayan sila ng binata upang magamit ang husay sa tama, mailayo sa masamang bisyo, lalo na sa sugal. Sa katunayan, dalawa sa mga batang naging mag-aaral ni Emil, kasalukuyang kampyon sa ilang patimpalak ng bilyar sa ibang bansa. Patuloy lang itong dumadami dahil sa inspirasyong ipinakita nito sa mga kabataan na hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang pangarap. Kung titignan si Emil, sasabihin mong hindi pangkaraniwang tao, hindi nakaranas ng matinding dagok sa buhay, lalo na kapag nakahawak ito ng tako. Bagaman iika-ika, gamit ang mga artipisyal na paa, makikita mong palaging nakangiti habang sumasargo. Sa mga tagabayan ng Lambunaw, alam nila kung saan matatagpuan ang bilyarang ito. Ngunit hindi pamilyar sa kanila ang kwento ni Emil at ang ginawa niyang sugal sa demonyo.